Magandang araw, Miss Aya. Ako si Liza, tubong Nueva Ecija. Isang simpleng babae na lumaki sa piling ng aking ina sa maliit naming bahay sa gilid ng palayan. Nang ibang bahay na kasi ang aking ama't may iba na rin itong kinakasama. Kaya't maaga akong natutong magbanat ng buto at maaga ring namulat sa sakripisyo. Matagal ko nang tanggap na hindi madali ang buhay, pero umaasa pa rin ako sa simpleng pangarap. Iyon ay ang mabigyan ng tahimik at payapang pamilya. Miss Aya, nang mga panahong nangyari ang kwento kong ito, engaged na ako kay Bernard, isang guro sa kabilang baryo. 4 na taon na kaming magkarelasyon at sa tagal ng pagsasama namin, alam kong siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. Maalalahanin siya, seryoso, at higit sa lahat, marunong rumispeto. Hindi kami kailanman lumampas sa hangganan dahil pareho naming pinanghahawakan ang prinsipyo at iyon ang dahilan kung bakit lalo ko siyang minahal. 3 buwan na lang ikakasal na kami. Lahat ng tao sa paligid ko ay masaya. Si Mama, si Tita Sally, ang mga kapitbahay, at higit sa lahat ang kasintahan kong si Bernard. Pero ako, may kinikimkim na hindi ko masabi kahit kanino. Ilang buwan bago nga ang kasal, nagdesisyon akong mag-isa munang pumunta sa bukid namin. Gusto ko lang sanang mag-isip-isip. Hindi ko alam kung stress lang ba to o may bumabagabag lang talaga sa akin. Doon ako naglakad-lakad sa silangang bahagi ng palayan kung saan naroroon ang isang matandang puno ng balete. Matagal ko nang alam ang mga kwento tungkol doon. Sabi ng matatanda, wag daw lalapit, may bantay, may engkanto, at kung ano-ano pa. Bata pa lang ako, paulit-ulit na ang paalala sa akin ni Lola. Iwasan mo ang punong yan, Apo. Hindi lahat ng bagay ay nakikita ng mata. Pero noong araw na yun ay parang may nagtulak sa akin. Habang lumalapit ako sa puno, naramdaman kong tila may malamig na hangin na bumalot sa paligid ko. Tumahimik din bigla, na para bang walang ibang mundo sa labas ng punong yon. Naupo ako sa damuhan at ipinikit ang aking mga mata. Maya-maya pa, napadilat ako nang may marinig akong tumawag sa pangalan ko. Liza. Napatingin ako sa paligid, pero wala akong nakita. Hanggang sa lumitaw ang isang matangkad na lalaki na may mapuputing balat, mahaba ang buhok, at tila hindi ordinaryong nilalang. Ang suot niyang barong ay puting-puti, malinis, parang hindi naaapektuhan ng alikabok o damo. Natagpuan din kita. Aniya, ang tinig niya'y malamig ngunit may lambing. Napaatras ako sa pagkakaupo. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Nanginginig ang tinig kong tanong. Hindi ako makagalaw, hindi ko maipaliwanag kung bakit. Ako si Audric, Liza. Paano mo ko nakilala? Kilala ka ng kaluluwa ko. Ikaw ang napili. Ikaw ang pinagkaloob sa akin, Liza. Hindi ko na nasundan ang mga sumunod na nangyari. Lumapit siya. Inabot ang mukha ko. Parang may bigat sa paligid. Parang huminto ang oras. Naramdaman kong hinalikan niya ako. At ang katawan ko, tila hindi ko naangkin. Para akong wala sa sarili. Pagkagising ko, madaling araw na't nasa paanan pa rin ako ng puno. Basa ng hamog ang damit ko at wala na ang lalaking nakita ko. Agaran akong tumakbo pa uwi. Pilit tinatakpan sa sarili ang ideyang baka guni-guni lang ang lahat. Hindi ko talaga alam at maintindihan kung totoo ba ang mga nangyaring may nakasiping ako sa ilalim ng puno ng balete. Pero paglipas ng 2 buwan, nagsimula na ang mga sintomas. Madalas akong mahilo, nasusuka, at hindi ako makakain ng maayos. Pinilit kong wag pansinin, pero lumalala lang. Kaya naman nagpunta ako sa bayan para magpa-check up. At doon, bumagsak ang lahat. Buntis ako. Hindi ako makapaniwala. Imposible. Wala pa namang nangyayari sa amin ni Bernard. Kaya paano? Paano ako mabubuntis? Umuwi akong bitbit ang resulta. Nanginginig ang buong kalamnan at hindi ko alam kung papaano harapin ang totoo. Sa loob ng silid,
Tahimik akong umiiyak. Hawak-hawak ko ang tiyan ko. Pilit inaalo ang sarili. Ngunit makalipas lang ang ilang araw, hindi ko na kayang itago pa. Kinausap ako ni Bernard habang nasa likod bahay kami. Inaayos ang mga invitation card para sa kasal namin. Liza, parang kakaiba kayata nitong mga nagdaan. May kailangan ba akong malaman? Mahinahong tanong niya. Tumingin ako sa kanya. Pinilit kong umiti pero nanginginig ang labi ko. Bernard, ano kasi? Buntis ako. Hindi siya agad nakasagot. Tila binagsakan ng langit at lupa. Tumitig siya sa akin. Matalim, puno ng pagtataka ang mga mata niya. Liza, paano? Paano mo nasabing buntis ka kung wala namang nangyayari sa atin? Sabihin mo nga, sino ang ama? Tiimbagang niyang tanong habang pinipigilan ng mga luhang bumagsak sa mga mata niya. Umiling ako at sa puntong to, hindi ko na talaga napigilan ang sariling umiyak. Hindi ko alam. Bernard, hindi ko rin maintindihan. Wala akong lalaki. Maniwala ka sa akin. Wala akong ibang kasama. Wala. Bigla siyang napatayo. Tumalikod at tinakpan ng mukha niya gamit ang mga palad. Kita ko ang panginginig ng balikat niya. Liza naman, ilang taon na tayong magkasama. Pinagkatiwalaan kita. Pinangarap kita tapos ngayon, wag mo nga akong gawing tanga. Humarap siya muli at tuluyan nang tumulo ang mga luha sa mata niya. Bernard, pakinggan mo muna ako. May nangyari sa akin. Doon nga, nanginginig ang boses kung sinabi ko sa kanyang pakiramdam ko ay ginalaw ako ng engkanto noong minsang pumunta akong mag-isa sa bukid namin. Balete, engkanto. Liza, anong pinagsasasabi mo? Kung ayaw mong sabihin ng totoo, huwag mo na akong paikutin. Nakakainsulto ka, alam mo ba yun? Hindi ko sinasadya. Pero nangyari. Iniwan niya akong umiiyak. Ang mga salita niya ay parang mga punyal sa dibdib ko. Hindi ko siya masisisi. Kahit ako, hindi ko rin alam kung paano paniniwalaan ang sarili ko. Kinagabihan, habang umiiyak ako sa kama, muling bumalot ang malamig na hangin sa loob ng silid. Kumaluskos ang mga dahon sa labas. May tinig akong narinig. Liza. Napalingon ako. Tumigil ang hangin. Nakita kong may lumitaw sa may bintana. Isang aninong may maamong muka. Si Audric, ang engkantong ama ng dinadala ko. Hindi ko alam kung papaanong. Biglaan na lang naging malinaw ang lahat sa aking isipan at naaalala ko siya. Huwag kang matakot. Aalagaan ko kayo. Ikaw ay akin. Liza, ipinagkaloob ka na sa akin bago ka pa man isinilang. Ano? Anong pinagsasabi mo? Lumayas ka. Sinira mo ang buhay ko. Sigaw ko, pero parang walang tinig na lumalabas sa bibig ko. Hindi ko na naman maigalaw ang katawan ko. Parang binibigkis ako ng malamig na hangin. Hanggang sa muli na namang naglaho ang engkanto. Simula nang makita ko si Audric, parang unti-unting gumuho ang buong pagkatao ko. Hindi ko siya pinatuloy. Pero ramdam kong kahit isinara ko ang pintuan, hindi siya nawala sa paligid. Nakatayo lang siya sa labas. Nakangiti, malamig ang ngiti, mapagmatyag. Tila ba alam niyang wala akong ligtas kahit saan ako magtago. Sa mga araw na sumunod, lalo akong hindi makatulog. Madalas akong magising kahit kalagitnaan ng gabi. Ramdam kong may malamig na hangin. Ang dumadaloy sa bintana kahit sarado naman ito at laging naroroon ang tinig. Tinatawag ang pangalan ko. Hindi ko siya pinapansin. Tinatalokbungan ko ng kumot ang ulo ko. Pilit na binubulag ang sarili at pinapatay ang pandinig para hindi ko marinig ang pagtawag niya sa pangalan ko. Pero hindi siya umaalis. Para bang hindi siya napapagod. Hindi mo ko matatakasan. Hindi mo rin ako maitataboy. Sa tuwing sinasagot ko naman siya, laging pagalit at takot. Pero para bang ako lang ang nakakarinig sa kanya. Ako lang ang nakakakita sa anyo niya. Kaya sa mga mata ng iba, akala nila nagsasalita ako mag-isa. Sumisigaw ako ng wala lang.
Lumuluha habang nakatitig sa isang bakanting sulok ng kwarto. Dahil nga roon, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa lugar namin. Nako, buntis daw si Liza. Pero hindi naman daw sila nagkakasala ni Bernard. Baka may ibang lalaki. O baka nababaliw na talaga. Narinig mo ba yung sigaw niya nung isang gabi? Para raw may kinakausap sa hangin. Kawawa si Bernard. Ginawang tanga. Ilan lang ang mga yan sa mga naging usap-usapan sa baryo namin. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang mga mata ng mga tao tuwing naglalakad ako sa palengke o ang mga bulong na sinasadyang marinig ko. Parang wala akong kakampi. Si Mama man, hindi ko na masyadong makausap. Mahal niya ako, pero ramdam kong nahihirapan na rin siyang intindihin ang mga ginagawa ko. Anak, Liza, hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo. Mula nang malaman mong buntis ka, parang hindi na ikaw yan. Sabi niya isang gabi habang sabay kaming kumakain. Hindi ko siya sinagot. Tumingin lang ako sa kaning malamig na. Lagi ka nang tulala. Laging takot. Minsan naririnig na kitang nagsasalita mag-isa. Anak, sabihin mo nga sa akin. May problema ba? May kailangan ba akong malaman ha? Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin ang lahat. Ang totoo. Pero paano ko ipapaliwanag? Paano ko sasabihin ang ama ng dinadala ko ay isang nilalang na hindi tao? Paano ko ipapaliwanag na sa bawat gabi may dumarating na engkanto sa silid ko na gusto akong angkinin muli? Tumayo ako. Tahimik na iniwan si Mama sa hapag. Pagdating ko sa kwarto, andoon na naman siya. Nakaupo sa silya. Parang isa lang siya sa mga normal na bisita. Suot ang mahabang kapa na animoy bumabalot lang sa katawan niya. Maamo ang muka. Pero ramdam ko ang kasamaan sa loob niya. Hindi niya naman ako sinasaktan o ginagalaw. Pero hindi yun sapat para hindi ako makaramdam ng takot sa kanya. Liza, hindi kita kayang iwan. Hindi ko kaya. Umalis ka na. Paulit-ulit na kitang pinagtatabuyan. Ayaw na nga kitang makita. Tumayo siya at lumapit sa akin. Hindi mo na ako kailangang itaboy. Hindi mo na ako kailangang itago. Ang anak mo ay bunga ng ating pagkakaisa. Walang pagkakaisa. Ginamit mo ko. Wala akong malay. Hindi ko ginusto yun. Isa kang halimaw. Sigaw ko sa kanya. Sumisigaw ako't iyak ng iyak. Lumapit ako sa pader at sinuntok ito. Paulit-ulit. Sinasabunutan ko ng sarili ko. Pilit na nilalabanan ang lahat ng emosyon sa loob ko na hindi ko kayang maproseso. Maya-maya pa, narinig ko ang pagkatok ng aking ina sa kwarto. Liza! Liza, anong nangyayari sa'yo, anak? Hindi ako sumagot. Nasa saiga ko, nakaluhod habang ang engkanto ay nakatayo lamang. Pinagmamasdan ang pagbagsak ko. Wala siyang habag. Tila ba natutuwa pa siya kapag nakikita akong nahihirapan. Dahil sa mga kakaiba at hindi maipaliwanag na nangyayari sa akin, kung ano-ano na nga lang ang binansag sa akin ng mga kabaryo namin. Ang dalagang nabuntis ng walang ama, ang baliw na nagsasalita mag-isa, ang babaeng nagtatago sa kwarto, walang kinakausap at laging may kinakatakutan. Mula nang magsimulang kumalat ang tsismis sa buong baryo, halos hindi na ako lumalabas ng bahay. Magkahalong takot, hiya, galit ang bumabalot sa akin. Lahat-lahat na yata ng bigat sa mundo, pinasan ko na. Isang simpleng pangarap lang naman ang gusto ko, ikasal kay Bernard, magkaroon ng pamilya, at mamuhay ng tahimik. Pero ngayon, heto ako, binabansagang baliw, iniiwasan ng mga dati kong kaibigan, at unti-unting nawawala ang buhay sa sariling katawan. Hindi na rin ako halos kumakain. Sa bawat araw na lumilipas, parang may kumakain sa lakas ko. Sa gabi, nananaginip ako ng apoy at kadiliman. Naririnig ko ang tinig ng engkanto sa hangin. Habang sinasabi niyang, malapit niya na akong kunin. Laging basa ng pawis ang katawan ko. Madalas akong mangisay, parang may ibang kaluluwa na nakadikit sa akin. Ramdam ko rin ang takot ni Mama. Hanggang isang gabi, habang nilalagyan niya ako ng malamig na bimpo sa noo,
Hindi niya na napigilan ang pag-iyak. Ako na ang bahala anak. Hahanapan kita ng tulong. Hindi kita hahayaang kunin nila. Sabi niya. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Hindi na siya nagpaalam kung saan pupunta. Buong araw akong mag-isa. Mahina, wala ng lakas. Parang pinipiga ang kaluluwa ko sa bawat paghinga. Gabi na nang bumalik si inay. Kasama ang isang matandang lalaking nakasuot ng puting kamesa de chino. Matangos ang ilong. May suot na pulang panyo sa leeg. At may dalang maleta na gawa sa balat. Anak, si Mang Pedro. Isang albularyo mula sa kabilang bayan. Sikat siya sa mga kasong kagaya ng sayo. Lumapit si Mang Pedro. Tinignan niya ako. Sa kadahan-dahang inilapat ang palad sa aking tiyan. Napapikit siya. Hindi ito ordinaryo. May malakas na nilalang sa loob mo. Isa itong anak ng engkanto. Kung hindi ito agad aalisin, kukunin ka ng ama nito at hindi ka na makakabalik pa. Bulong niya, nanlaki ang mata ni Mama. Mang Pedro, pwede pa bang mailigtas ang anak ko? May paraan, pero hindi madali. Kailangan natin siyang gamutin ngayong gabi rin. Kapag lumipas pa ang isang araw o 2 araw, masyado na silang malakas para maitaboy. Nagsimula na nga agad si Mang Pedro sa pagre-ritual. Pinaghalo-halo niya ang langis, abo, dahon ng saging, asin at pulang kandila. Pinagdasal niya ang mga ito. Binudburan niya ng asin ang paligid ng kwarto. Sa sahig, iginuhit niya ang isang bilog na may mga sinaunang simbolo. Pinaupo niya ako sa gitna. Iha, ano man ang mangyari, huwag kang lalabas sa bilog. Kahit anong makita o marinig mo, manatili ka lang sa loob. Tumango ako. Ramdam ko ang panginginig ng buong kalamnan ko dahil sa takot at kaba. Pero huminga lang ako ng malalim. Pilit na nilalakasan ng loob ko. Pagsapit ng hating gabi, nagsimula na ang mas matinding ritual. Tumitilaok ang mga manok kahit gabi. Umuungol ang hangin. Napuno ng puting usok ang kwarto. At mula sa bintana, biglang lumitaw ang engkanto. Walang tunog ng pagdating. Nakatayo lang siya roon. Pero naglalagablab ang mga mata niya. Hindi siya galit, kundi parang nagmamakaawa. Liza, wala kang dapat ikatakot. Sumama ka na sa akin. May lugar tayo. May tahanan tayong inihanda para sa'yo, para sa ating anak. Pagsusumamo ng engkanto, napailing ako. Hindi kita minahal. Wala kang karapatang kunin ang buhay ko. Hindi mahalaga kung hindi mo ko minahal. Pero ipinagkaloob ka sa akin. Hindi mo na mababawi ang hatol ng lupa. Bigla siyang sumigaw. Umikot ang hangin sa loob ng silid. Nagtalsikan ng kandila. Tumayo si Mang Pedro. Hawak ang langis na nakakapaso. Hindi ka narito sa lupang ito nang may pahintulot. Sa ngalan ng liwanag, inuutusan kitang lisanin ang mundong ito. Matatag na sigaw ng matandang albularyo. Napahawak ako sa tiyan ko. Sobrang sakit. Para bang may gustong lumabas. May gustong kumawala. Sumigaw ako. Halos mawala na ako ng malay. At sa huling pagkakataon, nakita ko si Audric na umiiyak. Hindi na siya galit. Hindi na siya mayabang. Sa huling titig niya, nakita ko ang isang nilalang na marahil. Sa paraang kanya ay minahal din ako. Patawarin mo ko, Liza. Hindi ko alam ang hangganan ng pagnanasa ko. Bulong niya at sa isang iglap, nawala na siya. Kasabay ng isang malakas na pagbuga ng hangin. Tumigil ang sakit ng tiyan ko. Napaluhod ako, basang-basa ng pawis ang buong katawan ko. Pero wala na ang bigat, parang may biglang naalis sa loob ko. Nang matapos ang ritual, bago umalis ang manggagamot na albularyo, muli niya akong pinaalalahanan. Hindi mo kasalanan ang nangyari, Lisa. Minsan, ang mundo ay may lihim na hindi natin kayang hadlangan. Pero isa lang ang sigurado, pinili mong lumaban at yun ang magliligtas sa'yo. Kinabukasan, kumalat na rin ang balita. Tuluyan nang nawala ang tsismis. Marami ang nahabag dahil sa nangyari sa akin. Marami ang natahimik.
Pero ang hindi ko inaasahan, si Bernard. Lumapit siya sa bahay namin, kasama ang kanyang mga magulang. Anak, nandito sila Bernard. Gusto ka nilang kausapin. Sabi ni Mama. Lumabas ako't nagtungo sa sala kung nasaan nakaupo ang mga magulang na Bernard kasama siya. Liza, ayos ka lang ba? Marahan akong tumango. Pasensya na, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero Alam ko na. Alam namin. Kinuwento ng mama mo. Naniniwala ako. Dahil mula pagkabata, alam ko nang hindi lahat ng nakikita ay totoo at hindi lahat ng hindi nakikita ay gawa-gawa lang. lumapit si Bernard at hinawakan ng kamay ko. Kung papayag ka pa, kung kaya mo pa, nandito lang ako. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa mga mata ko, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa awa kay Bernard, sa sarili ko, sa lahat ng nasayang. Hindi ko alam kung kailan ako magiging buo ulit, Bernard. Pero salamat, kasi ngayon naniniwala ka na. Pilit ang ngiting wika ko. Pagkalipas ng ilang buwan, unti-unti akong bumalik sa normal. Hindi agad, hindi rin madali. Pero araw-araw, pinipilit kong muling mabuhay. Hindi ako nagkaanak, hindi natuloy ang kasal namin. Pero nanatili kaming magkaibigan ni Bernard. Hindi kami nagmadali, hindi rin namin binura ang nakaraan. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Miss Aya. Maraming salamat.